So to press on means we need to have active participation, sense of urgency, and no reservation. Ano yung active participation? Of course, nandun ka. Involved ka sa karera. Okay? Sense of urgency, alam mo, kailangan mo. Ngayon yung person, di ba? Sabi ng person, to chase. Kaya kailangan magkaroon tayo ng sense of urgency. Kasi baka, kakasabi ng Lord, bukas na akong susunod, bukas na akong mag-follow, bukas na kita ibang pursue, baka dumating na si Christ bigla, di ba? At you found out na tinanong ka ni Christ, bakit, you found out na hindi ka pala kasama sa kingdom ni Christ. Kasi buong buhay mo, tinatanggihan mo siya. Inaayawan mo siya. Ibig sabihin lang nun, hindi ka pa sa Kanya. Di ba? So, and then no reservation. Sabihin nun, wala kang pag-aalinlangan. Parang si Tom and Jerry, di ba? Takbulan ng takbo, araw-araw yung lahat ng episodes, hindi siya nag-aalinlangan kahit na ilang beses mo bigo. No reservation. Okay? Walang pag-aalinlangan. So, how are we going to pursue our Lord Jesus Christ? And this is where I'm going to end our start. Number one, pursue Christ in your career. Glorify God at work. Wherever you are, kung nasa workplace ka, ang soberenya ng kaharian ng Diyos ay sa lahat, hindi lang sa loob ng simbahan. Kung ano man yung kung sa workplace man kayo, make sure na una, kilala kayong Kristiyano at nagpapakilala kayo at pinapagmalaki niyo si Kristo sa inyong buhay. Kung gusto mong glorify sa work mo, of course, ikaw mismo yung gagawa ng mga excellent na bagay. Kasi kapag Christian ka, tapos ikaw pa yung tamad sa school mo, ako na papaya dyan si Kristo, hindi ikaw. Christian ka, daming expectation sa'yo. Then another one, pursue Christ in your study. Kilala kang Christian, tapos ikaw pa yung namumuno sa kodigo. Ikaw pa yung namumuno sa pandarayan sa iyong sa iyong classroom, di ba? So you pursue Christ even your study. Ang una dapat pag-glorify sa pag-aaral natin, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Kaya gusto mo ng mga task today, kaya ka nag-aaral na mabuti na sumikap, kaya gusto mo magtapos. Kasi ako unang-unang gusto mong maging proud sa Lord. Hindi yung magulang mo, hindi yung sarili mo, gusto maging proud sa Lord sa buhay mo. So pursue Christ in your study. Pursue Christ in your passion. Kung meron kayong mga interest, skill, talents, di ba? Make sure, ang muna makikinabang yan sa Lord. Kasi kung yung passion mo naman, ayaw ni Lord kasi kinakain ka na ng sistema ng passion mo. At talagang hindi na nakakalugod sa harapan ng Panginoon at sa ng church, huwag mo nang i-pursue yan. Kasi kasalang-alang mo rin yung church at saka yung sa church, pakala ni Christ, yung testimony. Monday to Friday, nasa market yung matugtog, tapos Saturday, Sunday sa church, di ba? Double standard. Hindi pwede siya gano'n. Pursue Christ even in your passion, and pursue Christ as you go to church. Going to church. So hindi porket i-church ka, pinupursue mo na sa Christ. Diba? You also pursue Christ when you are going to church. Gusto mong makilala siya, gusto mong maramdaman siya, gusto mong ipakilala mo siya ng maayos, at lumabas pa ng palataya sa pagpunta mo sa simbahan. Pursue Christ. Pursue Christ together. Hebrews chapter 10, verse 25, let us not neglect on meeting together as some is in the habit of doing. But all the more, let us approach Christ. Diba? Because the day is approaching nearer. Diba? Pero kapag nagiging habit mo na, pag sinabing habit, yung masanay ka nang wala sa church, yun ang may problema. Yun ang may problema. Pag nagiging habit mo na wala sa church. Aking work dito sa our ministry church na tayo nag-multiply lang sa inyo. Gamitin ninyo yung gifts na mayroon kayo para patuloy kayo lumago sa Panginoon. Pursue Jesus together. Natutuwa ako sa namin ni Bel kanina. At least tumatayan, malaking impact na para sa akin. Ang fellowship ay hindi magiging fellowship kapag wala yung word of God. Ang prayer meeting ay hindi magiging prayer meeting kung wala ang word of God. Chismisan mo. Ang fellowship, pag wala word of God, ay hindi fellowship, tamayan yun. Social gathering yun.
Bible study na walang pinag-usapang Bible, ang tawag mo. Maragis. Papalalo. At ang worship na walang Word of God ay isang club. Walang ibang means for you to grow in numbers, also in quality, in quantity and quality, kundi yung salita lang ang pakinggan. There's no other way, di ba? Kahit na maglagay kayo ng mga pagkadamadaming methods yan, ang best way pa rin na gamitin ng materials yung Bible. Yun pa rin, can pursue Jesus. Again, you start sa isa, di ba? Pero kayo na accountability partner. Sa lamuna. And then, from there, lalago tayo sa ito. Sa ngayon, unawaan natin yung kalagayan natin sa oras na meron tayo sa panahon natin. Hindi man sa ngayon, hindi man sa apat na taon na nandito, o malay nyo, mga susunod na araw, linggo, buwan, o taon. Tayo usap na yung tayo, hindi lang sa galing sa pananampalataya, bagos pati sa sabi. In my absence, ano naman ako itong pwedeng ipabaon sa inyo, kundi ito sa dapat pursue Christ. Okay? I-pursue nyo ang Panginoong sa Kristo sa fellowship ninyo, sa prayers ninyo, sa devotion ninyo, sa worship ninyo, sa work ninyo, sa passion ninyo, sa career ninyo, sa lahat-lahat.